Hoy, alis dyan! Kakalat-kalat ka na naman! Tabi! Ako higa! Alam mo ba, Tay? Yang si Tala kanina, imbis na maghanap ng bakal o bote na maibebenta, puro lumang comics at dyaryo ang inuwi. Inuna pa yung basura kaysa sa sikmura. Hindi naman kasi yun comics. Magazine yun. Tungkol sa... Aba, sumasagot ka pa ha? Nagmamalaki ka na dahil nakapag-uwi ka ng papel? Di ba sabi ko, bakal o bote? Asan yung mga kinita mo sa mga pangangalakal mo? Kinuha po ni Nanay, Tay. Ibinili po agad ng 1 kilong bigas para daw may maisaing tayo. Anak nang, anong 1 kilong bigas? Walang laman oh. Bakit binigay mo sa kanya? Alam mo namang isusugal lang yan ng nanay mo. Tanga! Inuubos mo lang yung pasensya ko. Yan tayo eh. Basa ng basa, wala namang napapala. Utak biya talaga. O heto na lang tayo. Nakuha ko sa tindahan ni Aling Berta kanina habang nakatalikod siya. Aba, delata to ah. Ayos na ka. Mukhang nagkakadiskarte ka na. Siyempre, Tay. Tinatandaan ko lahat ng turo niyo sa akin eh. Yung mabilis lang dapat ang kamay. Tama yan, ipagpatuloy mo. Hoy ikaw Tala, halika nga dito, lumapit ka. Bakit po, Tay? Tignan mo tong dala ng kuya mo. Ito ang tularan mo. Hindi ang mga papel yang hawak mo. Walang kwenta. Ito, nakakabusog. Aray, Tay! Bitawan niyo po ako. Nasasaktan po ako. Mas masasaktan ka sa akin kapag inulit mo pa yung katarantaduhan mo. Ayoko nang makitang nag-aaksaya ka ng oras sa mga walang kwentang bagay tulad nito ha. Sige, lumayas ka na sa harap ko. Baka magdilim pa yung paningin ko sa'yo. Sinasabing ang tahanan ang pinakaligtas na kanlungan at ang mga magulang ang unang nagtatanggol sa isang bata. Ngunit sa likod ng mga saradong pinto, may mga bahaging sadyang madilim, mga sulok na hindi naaabot ng liwanag. Doon ko natutunan na hindi lahat ng pagkakataon ay sa sariling kadugo mararamdaman ang tunay na pagmamahal. Dahil sa mundong ito, hindi lahat ng magulang ay mapag-aruga at hindi lahat ng bata ay pinalad na makaranas ng pantay na pagtrato sa buhay. May mga batang sa halip na laruan ay pasakit ang hawak at sa halip na pangarap ay takot ang baon sa bawat pagtulog. Isang mapagpalang pagbati sa iyo, Misteri, na siyang magsisilbing boses ng aking nakaraan at sa lahat ng mga nakikinig sa aking liham. Ang aking pong karanasan ay patunay na kung minsan ang mas masahol pa sa mga ligaw na espiritu o mga aswang sa paligid ay ang mga taong dapat sana ay nag-aalaga sa atin. At ito ang matutunghayan nyo sa aking kwento ngayon. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Tala at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Sa isang sulok ng Malabon, doon naghahalo ang halimuyak ng mga karinderya at ang masangsang na amoy ng basurang aking kinalakihan. 10 taon pa lamang ako noon, pero ang mga kamay ko ay may mga kalyo na sa paghalungkat ng mga bote, bakal, plastik. Kahit dito ako namulat, hindi pa rin ako masanay-sanay, Misteri. Alam ko sa loob ko, hindi ganito ang buhay na nararapat para sa isang batang tulad ko. Pero sa aming tahanan, tila kasalanan ang mabuhay. Isinilang ako, Misteri, sa isang pamilyang hindi kailanman naging kanlungan. Simulat sa pool, pinaramdam nila sa akin na ang pagdating ko sa mundo ay isang malaking pagkakamali. Isang disgrasyang bunga ng kanilang sariling kapabayaan. Kapag narinig ko na ang pasuray-suray na hakbang ni tatay galing sa inuman o ang malakas at nakakairitang tawa ni nanay habang binibilang ang bariyang panalo sa sugal, mabilis akong sumusuot sa ilalim ng papag.
Mas gusto ko pang makasalumuha ang mga ipi sa dilim kaysa masilayan ang nanlilisik nilang mga mata. Tala! Tala! Hoy Bokbok, nasan ba yung kapatid mong yan? Utusan mo ngang bumili ng yelo. Wala nang lamig tong Red Horse ko. Dalian mo! Sa edad 10, hindi ko man lang naranasang humawak ng bagong kwaderno o pumasok sa paaralan. Ayaw nila akong pag-aralin. Para sa kanila, ang edukasyon ay isang luho na hindi para sa tulad namin. O sadyang wala lang talaga silang pakialam kung mabulok ako sa kamangmangan. Nay, kailan po ba ako mag-e-enroll sa school? Dapat po elementarya na ako ngayon, di ba? Anong pinagsasasabi mo? At ano yung hawak mo? Libro? Akala mo ba may intindihan mo yan? Ako nga hindi marunong magbasa niyan eh. Opo, Nay. Natutunan ko na pong magbasa. Tinuruan ako ni Ate Elisa nung 6 na taon pa lang ako. At hanggang ngayon, ang dami ko na pong nabasang libro. Biglang nagbago ang anyo ng mukha ni Nanay. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. At anong gagawin mo dyan? Aanhin mo yan. Kahit anong basa mo, magiging katulong ka lang din naman paglaki mo. Ikaw ayokong naglalalapit ka dyan sa Elisa na yan. Matandang dalaga na yan. Akala mo kung sinong maganda. Pero Nay, mabait naman po siya. At hindi naman po siya matandang dalaga. Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Napahawak na lamang ako sa namamanhid kong muka habang pilit na pinipigilan ang pagtulo ng luha. Yan ang dapat sa'yo. Maldita ka kung sumagot. Bakit? Sinong pinagmamalaki mo? Yang Elisa na yan? Manang at ang baduy-baduy kong manamit. Puro libro lang ang hawak. Pweh, kaya mag-isa sa buhay yan eh. Oh, bakit ganyan ka makatingin? Lalabang ka, ha? Hindi po, Nay. Hoy, Tala. Ito tandaan mo Magpasalamat ka na awa ako sa'yo at hindi kita pinalaglag nung nasa tiyan pa lang kita. Perwisyo ka sa buhay ko. Tabi, alis nga dyan. Sobrang sakit, Misteri, na ang tanging sariling ina ko ang nagsilbing kamalasan. Nagaling sa bibig ng sariling ina ko ang nagsasabing kamalasan ang dala ko. 9 na buwan daw siyang minalas dahil sa akin at hanggang ngayon, ako pa rin ang sinisisi niya sa lahat lang hirap nila. Sa gitna ng kalupitang ito, tanging ang aming kapitbahay na si Ate Elisa ang nagbigay sa akin ng kahit katiting na atensyon. Siguro awa o siguro dahil nakikita niya ang bawat pasa at bawat sigaw sa aming bahay. Sa kanya ako tumatakbo kapag kailangan kong magtago kay tatay. At doon, pinapakain niya ako, binabantayan at pinapaalalahanan na may halaga ako. Alam mo, Tala, nagtataka talaga ako sa mga magulang mo. Hindi nila nakikita kung gaano ka katalino. Napakabilis mong matuto. Sa lahat ng batang nakilala ko, ikaw lang ang isang turo ko pa lang, memoryado mo na agad. Hindi ko na nga kailangang ulitin. Tapos natuto ka pang magbasa mag-isa. Ang galing-galing mo. Napayuko ako habang pinagmamasdan ang mga letra sa librong hawak ko. Pero Ate Elisa, wala namang saysay ang katalinuhan kung hindi naman ako makakatungtong sa paaralan. Iba pa rin po yung talagang nag-aaral. Bakas ang lungkot sa mga mata ni Ate Elisa habang hinahaplos ang aking buhok. Naawa ako sa'yo, Tala. Gusto mo ba isuplong na natin sila para gobyerno na yung mag-alaga sa'yo o kaya ako na lang para makapag-aral ka? Agad akong umiling. Kahit gaano sila kasama, may bahagi pa rin sa puso ko na hindi kayang makitang nagdurusa sila. Wag po, ate. Ayoko pong makulong ang mga magulang ko. Totoo yun, Misteri. Bagamat wala silang malasakit sa akin, hindi ko pa rin magawang hilingin na makulong sila. Siguro nga, isa rin akong hangal. Isang batang naghahanap pa rin ng pagmamahal sa mga taong hindi marunong magbigay nito.
Si Ate Elisa ay nabuhay ng tahimik bilang isang simpleng cashier sa isang supermarket. Matapos pumanaw ang kanyang ina, naiwan siyang mag-isa sa kanilang bahay, isang tahanang binalot na ng katahimikan dahil ang kanyang mga kapatid ay kapwa may kanya-kanya na ring pamilya at ibang buhay. Kung ang aking nanay na kababata niya ay maagang sumabak sa pagpapamilya at pag-anak, si Ate Elisa naman ang kabaligtaran. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, tila nakalimutan na siya ng panahon pagdating sa usaping puso. Sa loob ng maraming taon, ni minsan ay hindi pa tumibok ang puso niya para sa kahit sino. Hindi niya naranasang magmahal o mahalin ng isang katuwang sa buhay. Isang araw, inutusan ako ni nanay na umutang ng okra at sitaw sa malapit na talipapa. Alam kong mahihirapan ako dahil halos lahat doon ay may listahan ng utang namin na kasing haba na ng prosesyon. Aling Nena, pinapakuha po sana ako ni nanay ng 3 taling sitaw at 1 bungkos ng okra. Pakilista na lang daw po ulit, sabi niya. Aba Tala, sabihin mo sa nanay mo, mahiya naman siya. Inamag na nga yung listahan ko sa tagal ng hindi niya pagbabayad. Nako, hindi na pwedeng dagdagan ng utang. Doon ka sa iba mangulit. Lumakad ako palayo, lumunok ng laway at lumapit sa pangalawang tindera. Aling Tina, baka po pwedeng kahit 2 taling sitaw na lang po. Kailangan lang po talaga namin para sa tanghalian. Hay nako bata ka. Yang nanay mo ayaw humarap dito dahil alam niyang tadtad siya ng utang at alam ng buong talipapa na imbis ipambaya dito, pinansusugal niya lang. Sabihin mo dyan sa nanay mo, bayad muna bago-bagong utang. Kung ayaw niyang magbayad, di kumain siya ng baraha. Sobra na ang aking pagkapahiya at naluluha na ako nang lapitan ko ang huling tindahan. Mang Gardo, baka pwede pong kahit yung bungi-bunging okra na lang, kahit yung itatapon niyo na po na sitaw, kahit anong gulay na lang po, tapos pakilista na lang po kay nanay. Ay nako, kahit bulok na gulay, may puhunan pa rin kami dyan. Wala kaming charity dito, Ineng. Sabihin mo sa mga magulang mo, kumayod sila at matutong magbayad. Naaawa ako sa mga batang tulad mo, pero kapag kinulungan ko pa kayo, lalong makukonsenti yan. Napayuko na lamang ako dahil tama naman sila, Misteri. Habang buhay na ang utang ni nanay sa kanila. Noong una, naaawa pa sila sa akin o kahit kay nanay. Pero ngayon, na alam na nila na pinansusuga lamang o pinang-iinom ng mga magulang ko ang dapat sanang ipambabayad sa kanila, nawalan na rin sila ng gana. Palakad na ako palayo at nawawalan na ng pag-asa. Alam kong pagagalitan ako nito. Pero may isang tinig ang narinig ko, hindi pamilyar, pero agad nagbigay sa akin ng atensyon. Iha! Ikaw nga! Halika rito, huwag kang matakot. Isang matandang babae ang nasilayan ko sa sulok ng talipapa. Ngayon ko lamang siya nakita at ang pwesto niya ay bagong-bago pa. Hindi ko alam kung ano ang pakay niya sa akin, pero dahil isa pa lamang akong musmos, sumunod ako ng walang tanong. Ano pong kailangan niyo, Ale? Eto iha. Dalhin mo muna tong mga gulay na ito. Ha? Ang dami po nito. Sigurado po kayo? Oo naman. Sigurado ako. Ang mga batang tulad mo, hindi dapat nagugutom. Salamat po, Ale. Pakilista na lang po kung magkano. Pangako, ako po mismong magbabayad sa inyo. Dahil sa kabutihan ng misteryosong matanda sa palengke, hindi ako napagalitan ni nanay at nakapag-uwi ako ng maraming gulay. Sa gitna ng masukal kong buhay, nagkaroon ako ng isa pang taong masasandalan. Ngunit ang aking maliit na mundo
ay hindi yata sadyang idinisenyo para sa katahimikan. Dahil kasunod ng bawat taga-salba, palaging may dumarating na kapahamakan. Isang hapon, habang tahimik akong nagbabasa sa tapat ng aming bahay, isang boses ang bumasag sa aking konsentrasyon. Psst! Tala, halika rito. Uutusan kita. Si Mang Binong. Kilala ko siya dahil isa siya sa mga madalas kainuman ni tatay na tumatambay sa amin. Ibinaba ko ang aking libro at dahang-dahang lumapit sa kanya. Mang Binong, ano pong iuutos niyo? Bili mo nga ako ng sigarilyo sa tindahan. Oh, eto pera. Kinuha ko ang barya at mabilis na tumakbo patungo sa sari-sari store. Pagbalik ko, wala na siya sa labas. Nakabukas lamang ang pinto ng kanyang maliit at magulong bahay. Mang Binong! Mang Binong! Ito na po yung sigarilyo nyo! Pasok ka muna rito, Tala. Ipasok mo na rito. May ginagawa lang ako. Wala namang pag-aalinlangan at dahan-dahan akong pumasok. Ang bahay ni Mang Binong ay tila refleksyon ng kanyang buhay. Magulo, madilim at amoy alak. Nilayasan na siya ng kanyang asawa at anak dahil sa pagiging lasinggero niya. Nakaupo siya noon sa isang makutim na sofa at sinenyasan akong lumapit. Pero nang iaabot ko na ang sigarilyo at ang kanyang sukli, bigla niyang sinungkit at hinawakan ang mahigpit ang aking kamay. Teka lang, nagmamadali ka naman masyado. Kakamustahin lang kita eh. Ang laki-laki mo na. Ilang taon na lang, dalagang-dalaga ka na. Sa puntong yun, Misteri, nakaramdam na ako ng matinding kaba. May kung anong lagkit sa kanyang tingin na nagpataas ng balahibo ko. Aalis na po ako, Mang Binong. Baka hanapin na po ako ni nanay. Sus, wala ang nanay mo. Nakita ko, nandun kila Linding. Nagtutong its. Dito ka muna. Samahan mo muna ako. Habang nagsasalita siya, dahan-dahang gumagapang ang malaki at magaspang niyang kamay patungo sa aking bewang. Misteri, kahit 10 taon lamang ako noon, namulat na ako sa malupit na realidad ng kalsada. Alam ko ang kilos na yun at hindi yun tama. Alis na po ako. May gagawin pa po ako sa bahay namin. Huwag kang makulit. Oh, eto, sa'yo na tong sukli. Dadagdagan ko pa yan. Basta maglalaro lang tayo. Ayoko nga po. Bitawan niyo po ako. Ang arte mong bata ka. Bibigyan ka na nga ng pera. Ayaw mo pa? Pilit niya akong niyayakap habang pilit naman akong kumakawala. Akma na akong sisigaw nang takpan niya ang aking bibig ng kanyang mabahong palad. At sa takot ko at pag-asang makawala, kinagat ko ang kanyang kamay ng buong lakas. Kahit naramdaman ko ang pagbaon ng aking mga ngipin sa kanyang balat, hindi ako bumitaw hanggang sa siya na mismo ang bumitaw sa sobrang sakit. Aray ko! Sana ulo kang bata ka! Hoy! Bumalik ka nga rito! Dali-dali akong tumakbo palabas, humihikbi at nanginginig sa takot. Hindi ko akalain na ang taong itinuturing kaibigan ng aking ama ay magagawa iyon sa akin. Pagdating sa bahay, naglupasay ako sa aming lumang papag, umiiyak dahil sa sobrang galit at inis. Ilang minuto lamang ang lumipas, dumating na sina nanay at tatay. Nakita nila agad ang aking mugtong mga mata. Oh, anong nangyari sa'yo? Tay, Nay, si Mang Binong po. Pinagtangkaan po ako. Ano? Anong pinagtangkaan? Pinagtangkaan niya po akong gahasain. Napakasama niya po. Tumingin si nanay kay tatay bago ibinalik ang tingin sa akin. Sigurado ka ba sa binibintang mo, ha? Bakit ka naman niya gugustuhin? Ang bata-bata mo pa. Baka naman nag-iimbento ka lang, ha? Hindi po ako nagsisinungaling, Nay. Pinilit niya ako. Ayaw niya akong bitawan. Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking muka. Sa sobrang lakas noon, Misteri,
Halos mabingi ako at magdilim ang aking paningin. Oy, huwag mong pagbibintangan yung kaibigan ko. Huwag kang mag-imbento ng kwento para lang makakuha ka ng atensyon ha. Totoo po ang sinabi ko, Tay. Bakit po hindi kayo naniniwala? Aba talagang nagmamatigas ka pa ha? Pinaninindigan mo talaga yung imbento mo. Doon ko napagtantong misteri. Doon ko naramdaman ang pinakamasakit na katotohanan. Wala talaga silang pakialam sa akin. Kahit madurog ako, saktan o abasuhin ng ibang tao, hindi nila ako kayang ipagtanggol. Matapos ang kalupitang tinanggap ko sa kamay ni tatay, lumabas ako ng bahay na humihikbi. Ang katawan ay mahapdi mula sa sinturon at ang puso ay durog na durog mula sa kawalang katarungan. Nagkataong nagwawali si Ate Elena sa tapat ng kanilang bahay at nang makita ang kalagayan ko, agad niya akong pinatuloy at nanginginig sa galit na kinausap ako. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang pambabastos ni Mang Binong at ang hindi paniniwala ni nanay at pananakit ni tatay. Ano? Walang yun lalaki yan? Walang puso? Pati bata? Balak pang gawa ng kabulastugan? Tapos yung mga magulang mo, nagbulag-bulagan. Mga walang kwenta talagang magulang. Ang dapat sa kanila, matuto ng leksyon. Misteri, ang mga salitang iyon ni Ate Elisa ang tumatak sa aking isipan. Leksyon. Simula pagkabata, itinanim na sa atin na ang isang batas. Kapag may nagawa kang mali, kailangan mong matuto ng leksyon. At dahil ang ginawa nila sa akin ay isang matindi at mabigat na kasalanan, naramdaman ko sa kaibuturan ng aking pagkatao na hindi dapat biro ang parusang dapat ipataw sa kanila. Mula noon, mas lalo akong lumayo sa mundo. Ang tanging pinagkakatiwalaan ko lamang ay si Ate Elisa at Nanay Demetria, ang misteryosang matanda sa palengke na patuloy na nagbibigay sa akin ng pagkain. Sa mga taong nagdulot sa akin ng pasakit, lalo na sa sarili kong mga magulang na tila naging estranghero na ako. Malayong malayo na ang loob ko sa kanila. Sa tuwing kakausapin o uutusan nila ako, hindi ko magawang tumingin sa kanilang mga mata. Susunod ako ng walang kibo, pagkatapos ay babalik agad sa aking pagbabasa at pag-aaral. Umiwas ako, hindi lamang dahil sa galit o sama ng loob, kundi dahil sa matinding suklam. Hindi ko na kayang sikmurain ang makitungo sa kanila. Makalipas ang 3 araw, nabulabog ang buong barangay sa isang nakakapangilabot na sigaw. Isang hiyaw ng matinding paghihinagpis na tila nanggaling sa kailaliman ng lupa. Aray! Aray! Ang daming langgam! Alisin nyo yan! Alisin nyo! Tulungan nyo ko! Parang awa nyo na! Nagsipaglabasan ng mga kapitbahay upang tignan ang pinagmula ng ingay. Nagkagulo ang mga tao sa harap ng bahay ni Mang Binong. Sumilip ako sa kanyang bintana at doon ko nasilayan ang isang eksay ng hindi ko malilimutan. Sus Mariosep, ano yung nangyayari sa'yo, Binong? Ang dami-daming langgam! Ano ba yan? Oo nga! Ngayon lang ako nakakita ng ganyan! Si Mang Binong ay naglulupasay sa sahig, humihikbi at naghihihiyaw sa takot at sakit. Ang kanyang kanang binti at kaliwang braso ay halos hindi na makita dahil balot na balot ang mga ito ng dambuhalang mga pulang langgam. Tila ba inuubos ng mga ito ang kanyang laman habang buhay pa siya. Sobrang dami nila. Isang hukbo ng mga insekto na hindi kayang basta na lamang iwagwag o itaboy. Gumagapang ang mga ito, unti-unting kinakain ang kanyang balat at palawak ng palawak ang nasasakupan. Habang pinapanood ko siyang namimilipit sa sakit, isang kakaibang pakiramdam ang nanaig sa akin. Hindi takot, hindi awa. Sa halip,
hindi ko maiwasang matuwa. Para akong nanonood ng isang nakakaaliw na palabas. Natuwa ako dahil sa wakas, dumating na ang kanyang leksyon. Alam kong nararapat lamang ang bawat kagat at bawat hapdi na nararamdaman niya. Dinala siya sa ospital ng mga nagmalasakit na kapitbahay. Ang balitang nakarating sa amin, kinailangang putulin ang kanyang binti at kamay dahil sa matinding impeksyon. Ang sabi ng iba, dahil daw iyon sa kanyang diabetes at sa sobrang pag-inom ng alak. Ngunit para sa akin, hindi mahalaga kung ano ang ugat nito. Gusto kong paniwalaan na ito ang bayad sa kanyang kasalanan. Ngunit matapos ang saglit na kapanatagan ay agad napalitan ng panibagong pasakit. Isang umaga, habang pilit kong inuunawa ang mga salita sa librong hawak ko, bigla itong hinablot ni nanay at padaskol na inihagis sa putikan. "Hoy, maligo ka, aalis tayo." Masama ang pakiramdam ko ng araw na yon, Misteri. Ramdam ko ang mabigat na mga talukap ng aking mga mata at ang init na nagmumula sa aking noo. Nilalagnat ako, pero dahil wala kaming pambili ng gamot, idinadaan ko na lamang sa pag-inom ng maraming tubig ang panghihina ng aking katawan. Saan po tayo pupunta, Nay? Kailangan ko ng pera. Natalo ako sa sugal kagabi. Kailangan ko ng pantaya mamaya. Magayos ka. Dadalhin kita kila Aling Brenda. Magtatrabaho ka doon. Tagalinis tsaka tagasunod ng lahat ng utos. Kailangan daw niya ng alalay ngayong araw. Bakit po ako, Nay? Bakit hindi na lang po kayo? Masama po talaga yung pakiramdam ko. Parang may lagnat po yata ako. Hindi pa man ako natatapos magsalita ay naramdaman ko na ang mahigpit na pagkakasabunot niya sa aking buhok. Napasigaw ako sa biglang hapdi. Aray! Nay! Masakit po! Masakit ba? Dapat lang sa'yo yan dahil masyado kang maarte. Akala mo ba senyorita ka dito? Hindi po ako nag-iinarte, Nay. Masama lang po talaga yung pakiramdam ko. Isang araw lang yan kaya huwag kang magdrama. Para bang inaapi ka? Bilis! Kilos na bago pa magdilim yung paningin ko. Naluha na lamang ako. Hindi lang dahil sa pisikal na sakit ng sabunot, kundi sa katotohanang mas mahalaga pa sa kanya ang baraha kaysa sa kalusugan ng sarili niyang anak. Wala naman sa akin ang magtrabaho, Misteri. Gusto ko namang makatulong. Pero ang sapilitang pagtrabahuhin ako para lang may ipansugal siya, iyon ang hindi ko matanggap. Kahit umiikot ang aking paningin at tila humihilab ang katawan sa lagnat, wala akong nagawa kundi ang sumunod. Paglabas namin, nakita ko si Ate Elisa sa tapat ng kanyang pinto. Baka sa kanyang mga mata ang matinding awa habang pinagmamasdan ang mugto kong mga mata at ang nanginginig kong mga hakbang. Iniwan ako ni Nanay kina Aling Brenda matapos niyang kunin ng maaga ang bayad para sa serbisyo ko. Isang buong araw akong nagkayod, nagpunas ng sahig, naghugas ng tambak na pinggan at tumakbo sa bawat utos. Pagdating ng hapon, halos gumagapang na ako sa pagod. Wala akong pamasahe kaya nilakad ko ang daan pauwi sa ilalim ng nagbabagang araw. Bago ako dumiretso sa bahay, dumaan muna ako kay Nanay Demetria. Siya lang ang naiisip kong hihinga ng tulong para sa nararamdaman ko. Oh, eto iha. Luya ito para makagawa ka ng salabat. Tinagdagan ko na rin ng malunggay at iba pang gulay. Kailangan mo yan para mabilis kang lumakas at gumaling. Salamat po, Nanay Demetria. Sobra-sobra na po itong ibinibigay niyo sa akin. Awang-awa kasi ako sa iyo, bata ka. Hindi mo dapat dinaranas ang ganyang hirap. Sa pagkakataong yun, Misteri, hindi ko na talaga napigilan ng mapaisip. Bakit ang ibang tao nagagawa akong alalahanin at kalingahin? Samantalang ang sarili kong mga magulang, sila pa ang unang nagbabaod sa akin sa hirap. Nagising ako sa madaling araw, hindi dahil sa lamig ng simoy ng hangin, kundi dahil sa isang nakakaumidong tunog ng pagduduwal.
Halos mayanig ang aming manipis na dingding sa lakas ng bawat sunod-sunod na pagsuka. Wala si tatay noon. Malamang nakipag-inuman na naman sa ibang kanto. Iniwan kaming mag-ina sa gitna ng kadiliman. Kahit hapong-hapo ang katawan ko mula sa lagnat at pagtatrabaho kina Aling Brenda, pinilit kong bumangon para tingnan si nanay. Nakita ko siya sa sulok, nakasubsob sa isang lumang batya. Ang kanyang muka ay kasing puti na ng papel at ang kanyang mga mata mapulang-mapula at magang-maga. Nay, dali na po kaya kita sa ospital. Tatawag po ako ng tulong. Huwag na. Alam ko masama rin yung pakiramdam mo. Okay lang ako. Wala rin man tayong pambayad. Susubukan sana niyang tumayo, pero muli siyang napasubsob sa batya. Pero sa pagkakataong ito, hindi na lamang pagkain ang lumabas sa kanyang bibig. Ano to? Bakit ang hapdi ng lalamunan ko? Sa isang iglap misteri, parang bumagal ang takbo ng oras. Mula sa bumubulang suka ni nanay, may gumagapang na mahaba at itim na bagay. Isang alupihan. Sumunod ang dalawa pang malalaking ipis na tila basa pa ng malapot na likido mula sa kanyang sikmura. Napaatras ako sa sobrang takot. Hindi na ito normal. Nay, may mga insekto po sa suka mo. Tulong! Dala! Ang kati ng loob ko at ang sakit. Ang hapdi-hapdi ng lalamunan ko. Tulungan mo ko! Muli na naman siyang sumuka. Ngunit ngayon, halos isang dakot na ng mga puting uod ang nagsisigapangan. Hinaluan pa ng malalambot at maitim na dugo. Ang bawat pagduwal niya ay tila pagluwal sa isang hukbo ng mga nanunuot na insekto. Ang mga ipis ay nagsimulang gumapang paitaas sa kanyang muka, pabalik sa kanyang mga butas ng ilong at tenga. Sa pagkakataong yun, misteri, hindi na makagalaw pa si nanay. Sobra ang panghihina niya at kahit pag-iyak ay hindi na niya magawa. Sa gitna ng lagim ng gabing iyon, pinainom ko si nanay ng mainit na tsaa. Habang inihimas ko ang kanyang likod, tahimik akong nananalangin na sana matapos na ang paghihirap niya. Doon ko na pag-isip-isip na kahit gaano siya kalupit sa akin, hindi ko pala kayang makitang kinakain siya ng buhay ng mga insektong yun. At hindi ko rin akalain, misteri, na sa unang pagkakataon ng aking buhay, narinig ko ang mga katagang kailanman ay hindi ko inakalang magmumula sa kanya. Tala, anak. Salamat. Salamat, ha. Mababaw man para sa iba, pero iyon yata ang pinakamasayang sandali ko. Sa likod ng mga latay at sampal, naramdaman ko ang katiting na pagkilala niya sa akin. Kinabukasan, tila himalang umayos ang pakiramdam ni nanay. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang pala. Dumating si tatay ng umagang yun na para mang walang nangyari. Amoy alak at mapuputi ang mga mata. Alam ni nanay na may ibang kinalolokohan ito, pero dahil nanlalata pa ang kanyang katawan, minabuti niyang manahimik na lang muna. Hanggang sa isang hindi kilalang lalaki ang kumatok sa aming pinto. May suot itong makapal na jacket at may madilim na tingin. Halatang kanina pa siya inaabangan ni Itay. Siya na ba yung tinutukoy mo? Oo, siya na nga. Masunurin yan at saka mabilis makapick up ng trabaho. Ganun ba? Sige, kung gayon, kukunin ko na yan ngayon sa halagang 20,000. Ayos. O ikaw, Tala, sumama ka na sa kanya. Tay, ano pong ibig niyong sabihin? Sasama po ako saan? Huwag ka ng maraming tanong. Sumama ka na lang sa kanya. May trabaho ka na sa Maynila. Doon ka natitira sa kanila.
Namilog ang aking mga mata. Hindi ako basta pinagtatrabaho lang ni tatay. Alam kong ako ay ibinibenta niya. Tay, bakit? Anak niyo po ako. Bakit niyo po ako pinamimigay sa taong hindi ko naman po kilala? Wala kang pakialam. Maganda nga yun nang magkasilbi ka kahit papano. Maawa kayo, Tay. Huwag niyo po sa akin gawin to. Narinig naman ni nanay ang sigawan at pilit siyang bumangon mula sa papag. Hinarangan niya si tatay bago pa man ako mahawakan ng lalaki. Anong ibibenta? Ano tong kalukuhang to, Rodel? Hindi ako makakapayag. Anak pa rin natin siya. Kahit anong hirap natin, hindi ko hahayaang mawala ang anak ko. Ano ba? Huwag kang ang ipokrito. Tumabi ka dyan. Wala kang pakialam. Kailangan ko ng pera. At saka, kailan ka ba nagpahalaga sa batang yan? Di ba, ayaw mo rin naman sa kanya? O ito na, bibigyan na kita ng solusyon. Hindi, sa akin pa rin siya nanggaling. Sa ating dalawa. Ano ka ba? Isang malakas na sampal ang nagpatahimik sa buong bahay. Tumalsik si nanay sa sahig dahil sa hina ng kanyang katawan. Nanigas naman ang lalaki sa pintuan at napailing. Akala ko ba walang magiging problema, Rodel? Sabi mo siguradong papayag ang asawa mo. Ayoko ng iskandalo. Sa iba na lang ako maghahanap. Padabog na umalis ang lalaki. Doon na sumabog ang galit ni tatay. Binugbog niya kaming dalawa ni nanay. Ang bawat tadyak at hagupit ay punong-puno ng puot dahil nawala ang perang inaasahan niya. Si kuya naman ay nakatago lamang sa sulok. Ayaw madamay. Umiiyak na rin sa takot. Alam kong iniisip niya na kung wala ako, baka siya ang susunod na itatali at ibebenta ni Itay. Gabi na nang makatulog si tatay sa sobrang kalasingan. Habang humihikbi, dahan-dahang binuksan ni nanay ang bag ni tatay na laging nakatago sa ilalim ng unan. Doon namin nadiskubre ang katotohanan. Nalulong pala si tatay sa masamang bisyo. Ang perang dapat ay para sa amin, tinutunaw na pala niya sa apoy. Ang aming ama na dapat ay poste ng tahanan, naging alipin ng droga. Pagsikat ng araw kinabukasan, kahit kumikirot ang bawat bahagi ng aking katawan, kailangan kong bumangon. Bitbit ang aking sako, lumabas ako para mangalakal. Bawat hakbang ko ay parang may bumabaong pako sa aking sakong. Maga ito dahil sa pagkakabugbog. Ang mga braso ko ay puno rin ng kulay ube at asul na mga pasa, mga alaala ng pananakit ni tatay kagabi. Habang naglalakad ako sa eskinita, napahinto ang pagwawalis ng mga kapitbahay. Ang mga bulungan ay naging buntong hininga ng awa. Nakita ko si Ate Elisa na noon ay papasok na sana sa trabaho. Nabitawan niya ang kanyang bag nang makita ang itsura ko. Sus Mariosep Tala, ano na naman yung ginawa nila sa'yo? Bakit ka naman nila sinaktan ng ganyan? Si tatay po, siya lang po ang gumawa nito. Sinubukan po akong ipagtanggol ni nanay. Pero, dalawa po kaming nabugbog. Hayop talaga yung ama mo. Wala na yung pagbabago. Wala siyang kasing demonyo. Kitang-kita ko ang panginginig ng panga ni Ate Elisa. Ang dati niyang malumanay na muka ay napalitan ng puot na hindi ko pa nakikita noon. Hindi na to tama. Hindi pwedeng ganito na lang habang buhay. Tala, makinig ka sa akin. Matatapos din yung paghihirap mo. May kailangan lang akong gawin. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Hindi na niya hinintay pa ang sagot ko. Mabilis siyang naglakad palayo. Determinado sa kung ano man ang balak niyang gawin. Pagkatapos ng maghapong pagbibilad sa araw at paghalungkat sa tambakan, dumaan muna ako sa pwesto ni Nanay Demetria. Bukod sa mga gulay na nakagawian niyang ibigay, kumuha siya ng maliit na pamahid at ibinigay sa akin. Tala, makinig kang mabuti sa akin. Napakatalino mong bata. Nakikita ko sa iyong mga mata ang lawak ng mundong kaya mo pang abutin.
Huwag mong hahayaang wasakin ka ng mga taong walang malasakit sa'yo. Kahit kadugo mo pa sila. Ang iyong galing, ang iyong talento at isipan. Iyon ang sandata mo. Huwag ka sanang mawalan ng pag-asa. Malaki ang kinabukasan mo. Higit pa sa amoy ng basurang ito. Darating ang araw, ikaw ang magiging liwanag sa madilim mong mundo. Tandaan mo yan. Sa mga katagang yun, Misteri, ramdam na ramdam ko ang tunay na pagpapahalaga niya sa akin. Kung katulad lang sana ni Nanay Demetria o ni Ate Alisa ang naging magulang ko, hindi ko sana mararanasan ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Pag-uwi ko ng bahay, sinalubong ako ng kalabog ng mga gamit. Nagkalat ang mga damit sa sahig, nakataob ang mga kaldero, at ang aming maliit na aparador ay tila hinalughog ng magnanakaw. Nandun si tatay, parang praning na pabalik-balik, naghahanap ng kung anong maibebenta para sa kanyang bisyo. Rodel, ano bang nangyayari sa'yo? Alam mo namang wala na tayong gamit, wala na tayong pera. Manahimik ka! Manahimik kang babae ka! Kailangan ko ng pera! Kailangan kong umalis! Hindi niyo ba naiintindihan? Nanganganib yung buhay ko! Ang daming sumusunod sa akin! Kung saan-saan sumusulpot! Kailangan ko na talagang makaalis sa bahay na to! Sino na naman ba yung mga kaaway mo? Hindi ko alam! Mga pulis! Mga dating kaibigan na tinraidor ako! Pwede ba? Huwag mo na nga lalong guluhin yung utak ko! Hindi mo ba nakikita? Kanina pa sila nag-aabang sa akin! Wala naman na. Napapraning ka na, Rodel, dahil yan sa bisyo mo. Nasisira na yung ulo mo. Nakakatakot ang itsura ni tatay. Mapulang-mapula ang kanyang mga mata na tila hindi natulog ng 1 linggo. Habang tinititigan ko siya, hindi ko na makita ang ama ko. Ang nakikita ko ay isang halimaw, isang nilalang na nilamon na ng sarili niyang kadiliman. Nang wala na siyang makitang mapapakinabangan, mabilis siyang lumabas ng bahay, tila tinakasan ng isang aninong, siya lang ang nakakakita. Kaming 3 ni nanay at kuya ay naiwang nakatulala. Walang nagsalita, pero sa isip namin, baka nga mas ligtas kami kapag wala siya. At ngayon, Misteri, sa pinakahuling parte ng aking kwento, malalaman niyo na ang punot dulo ng lahat. Kung sino ang tunay na gumanti para sa akin, kung sino ang tunay na salarin sa likod ng mga trahedyang sinapit. Nang gabing yun, habang mahimbing na ang tulog ni nanay at kuya, dahan-dahan akong bumangon. Hindi ako agad kumilos, nanatili lamang akong estatwa sa dilim, pinakikiramdaman ang bawat paghinga sa loob ng bahay. Nang masiguro kong ligtas na at tulog na talaga sila, lumabas ako patungo sa aming maliit na likod bahay. Sa gitna ng dilim at sa huni ng mga kuliglig, tumitig ako sa bilog na buwan na siyang tanging saksi sa aking gagawin. Dito, gumawa ako ng maliit na apoy. Ang aking mga kagamitan, hindi mga laruan, kundi mga halaman, ugat, pulang abo, at isang manikang yari sa sanga ng puno. Kabisado ko na ang bawat dasal at orasyon mula sa aklat. Alam na alam ko na ang bawat linyang dapat bitawan upang gisingin ang puwersang nananahimik sa kadiliman. Oo, Misteri. Tama ang inyong narinig. Ako, si Tala. Ako ang nasa likod ng lahat ng paghihiganting yun. Hindi galing sa ibang tao. Mula sa sinapit ni Mang Binong hanggang sa pagpapahirap kay nanay, ako ang may gawa. Wala nang iba. Nagawa ko yon dahil sa 2 bagay. May nagmulat sa akin sa ganitong bagay.
at nalaman kong may angking talino at kapangyarihan pala ako sa aking loob. Naalala ko pa ang sinabi sa akin ni Nanay Demetria noon. Napakalakas ng enerhiyang naramdaman ko sa iyo, Ineng. Hindi ka basta-basta bata. May dugo ka ng isang lahi ng bihasa sa Salamangka at Sumpa. Siya ang nag-abot sa akin ng itim na aklat na naglalaman ng mga sinaunang orasyon. Ayon sa kanya, may kakayahan akong pigilan ang pang-aapi ng kapwa. Noong una, nag-aral ako dahil lang sa hilig kong matuto. Pero nang muntik na akong pagsamantalahan ng isang tao, namuo ang matinding galit sa kalooban ko. Doon ko nga napagtanto, kahit matanda na ang isang tao, meron pa rin siyang nagagawang matinding pagkakamali. At sa pagkakamaling yun, kailangan niyang matuto ng isang leksyon. At iyon nga, Misteri, ang ibinigay ko. May mga hindi gaanong natuto, tulad ni Mang Binong na kinailangang putulan ng bahagi ng katawan. Mayroon namang nagbago, tulad ni Nanay. Parang isang batang matapos mapalo ng matindi ay nangakong hindi na uulit. Oh, Rodel, ilang araw kang hindi umuwi ah. Bakit ganyan yung itsura mo? Ayos ka lang ba? Pagod ako. Nagtago ako sa mga pulis. Mayroong nagsumbong sa akin. Matutulog muna ako. Matapos noon ay tinitigan niya lang kaming tatlo. Lalo na ako, isang titig na madilim, malalim, at puno pa rin ng puot. Nang gabing yun, iyon lang ang nag-iisa niyang tugon. Humiga na siya sa papag, pumikit at nagsimulang matulog. At mula noon, hindi na siya muling bumangon. Sa murang edad ko noon, para sa akin, iyon lamang ang tanging paraan upang matapos na ang aming pagdurusa at mamuhay na kami ng normal. Hindi ko inisip noon kung may pag-asa pa ba siyang magbago o wala na. Ang tanging timbangan sa isip ko ay kami o siya. Dahil sa mga oras na yon, ang aming mga buhay para sa akin ay delikado na. Lumipas ang mga taon, wala nang problema o tao na nakapagtulak sa akin upang gamiting muli ang aking kakayahan. Sa pagdaan ng panahon, mas tumibay ang aking loob. Naging katuwang ko si nanay at kuya sa buhay. Si nanay na nagbago ay naging matalik na kaibigan ni Ate Elisa at kapwa sila nagtulungan para itaguyod kaming pamilya. Si Nanay Demetria naman ay bigla na lamang naglaho sa palengke. Hindi ko na siya muling nakita pa. Kahit na nahuli ako ng ilang taon sa pagpasok sa paaralan, dahil sa sarili kong pagsisikap, mabilis akong nakahabol. Kumuha ako ng exams, naipasa ang lahat, at palagi akong nanguna sa aming klase. Dito ko unti-unting natupad ang aking mga pangarap. Pero sa kabila ng tagumpay, may isang kirot sa puso ko na hindi mawala-wala. Iyon ay ang pagsisisi sa huli kong ginawa kay tatay. Minsan tinatanong ko sa sarili ko, ako ba talaga ang gumawa noon sa kanya o ang sarili niyang pagkalulong sa masamang droga? Pero hindi ko na alam kung ano ang magiging sagot noon at habang buhay lang itong palaisipan. Misteri. Walang gabing hindi ako humingi ng tawad sa may kapal. Kung hindi man niya ako mapatawad sa aking nagawa, nakahanda akong tanggapin ang anumang kaparusahan. Pero sa ngayon, ginagawa ko ang lahat upang magpatuloy, makalimot at maging isang mabuting tao. Muli, ako po si Tala at nagpapasalamat ako na hinayaan niyo kong maibahagi ang aking madilim na kwento. Maraming salamat po at pagpalain kayo.